pagmumura, yung pag-iinom. Opo. Yan, nawala na sa akin yan. Pero dati, pag kinakausap kita, 3 mura kagad yun. Sa unahan, sa gitna, tsaka sa huli. Oh, dati yun, dati. Wala na, ano na ako eh. Binago na ako eh. Bago na. Ah, bago na yun. You call me out upon Okay na ba? Ah, sige lang, sakay lang. Sige pa. Go! Baka nabibigatan ka sa bag mo, dito na lang sa harap yan. Ay, kaya po ba? Oh, pwede. Wait lang. Ito namang angkas to, hindi nag-o-offer ng service. Ay, sige. Nakakangalay kasi yan, ma'am. Oo, sa bigat niyan. Opo. Ah, di komportable ka dyan. Sige pa. Kaya may mic, ma'am. Nag-share kasi ako ng Bible verse, ma'am. Okay lang ba? Ah, sige. John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Na-explain ko lang siya ng konti. Pag-ibig ng Diyos para sa lahat yan. Wala siyang pinipili. Lahat tayo tanggap niya, inibig niya tayo as we are. Wala ring condition. Hindi natin kailangan magpakabait muna. Oo, bago tayo tanggapin ni Lord or bago natin makuha yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon pa lang, kahit ano pa man yung pinagagawa natin sa buhay, inibig tayo ng Diyos. Oo. Paano niya napatunayan? That, di ba sabi, that He gave His one and only Son. Binigay niya si Jesus, kanyang nag-iisang anak. Bakit? Kasi nga, kasala na yung tao eh. Kailangan natin ng kaligtasan. Unless may kilala kang walang kasalanan. Wala. Ito lang mo, kasalanan niya, no? Bike lane. Yeah, alis tayo dyan. Oh, yan, kasalanan niya. Mga maliliit na bagay, akala natin okay lang. Lahat tayo nagkasala, hindi natin kaya. Nilid sa sarili natin, hindi. Yung ginawa ni God, binigay niya na si Jesus Christ. So ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Yung nagpakapako sa krus, sacrifice yung sarili niya para sa atin, para sa kasalanan natin, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kasi magkasala ka ng maliit, magkasala ka ng malaki, parehas kasalanan yun, impyerno ang bagsak natin. Pero buti na lang, hindi doon natatapos yung kwento. Ang good news is, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang kailangan lang natin gawin, acknowledge, maniwala, di ba? That whoever believes, kahit sino. Ang bonus pa nun, hindi pa tayo, mapupunta pa tayo ng heaven or eternal life. So ano ba yung believes na yun? Kasi minsan parang nababaliwala na natin eh, diba? Parang common na lang sa atin na okay, namatay si Jesus Christ sa atin, okay. Parang gano'n na lang. Pero kung gawin mo, baligtarin natin. Ikaw yung mamatay para sa ibang tao, tapos yung ibang tao sa gagawin parang wala lang, okay lang, gano'n. Okay, namatay ka, tapos diba? Anong mararamdaman mo? Siyempre makakasar ka. Tapos kaya na yung buhay ko sa'yo. Parang babaliwalain mo lang. Kala niya yung buhay niya eh, niligtas niya na nga tayo eh. Seryosohin natin, diba? Huwag natin baliwalain, isa puso natin sa buhay natin. Paano? Siyempre kung nalaman natin na may namatay para sa kasalanan natin, hanggat maaari, bawas-bawasan na natin. Kasi may namatay na nga para sa atin eh. Example na lang sa akin, yung pagmumura, yung pag-iinom. Yan, nawala na sa akin yan. Pero dati, pag kinakausap kita, 3 mura kagad yun. Sa unahan, sa gitna, tsaka sa huli. Oh, dati yun, wala na. Ano na ako eh, binago na ako eh. Bago na. Hanggat maaari, wag na nating ulitin, wag na natin gawin yung mga hindi naman healthy na gawain, wag na. Na alam natin kasalanan. Then ano pa yung bonus natin, yung eternal life nga, o yung mapupunta tayo ng heaven. Once na in-acknowledge natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, hanggat maaari, aalamin natin ngayon yung mga sinabi niya, yung mga sinulat niya, yung mga aral niya, na makikita rin naman sa Bible yon. Dito na papasok si John 14:6. Baka nandito sa billboard, hanapin natin. Oh, sikat din yun eh. Ayun, ano yun, I am the way, the truth, narinig yun eh ma'am, and the life, no one comes to the Father except through me. Narinig na ma'am? Ayun, baka sabihin mo kasi hula-hula ka ng verse. Hindi ako nanguhula ma'am, totoo yung sinasabi ko. Simulan natin sa I am the way.